Ang pamilya ng aking manugang na lalaki ay itinulak ang anak kong babae sa malamig na lawa bilang biro. Natamaan ang ulo niya sa bato at halos malunod. Habang sumisigaw ako ng saklolo mula sa pampang sa gitna ng sobrang takot, tumawa lang sila. Tigilan mo yang drama. Marunong namang lumanggoy yan, sigaw nila. At pagkatapos ay umalis na sila. Habang isinasakay siya ng mga taga-ambulansya, tinawagan ko ang kuya ko at bumulong. Papunta na sila pauwi ngayon. Gawin mo na ang pinakamagaling mo. Bago tayo magsimula, kung gusto ninyo ang ganitong kwento, mag-subscribe po sa channel na ito, Clara Stories, at I like ang video na ito. Isula sa comment kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Sobrang curious ako. Salamat sa pakikinig. Simula na ng kwento. Noon ding araw na iyon sa bahay bakasyunan ng pamilya Reyes sa Lawa ng Tagaytay. Amoy pin at takot ang hangin. Sa iba, amoy pin lang siguro at usok mula sa inihaw na matagal nang namatay. Pero lagi kong naamoy yung mapait na amoy na pangalawa. Nakaupo ako sa upuang yantok sa beranda. Medyo hiwalay sa malaking mesa at pinapanood ko ang anak kong si Lina. Gumagalaw siya, nagtutunaw na matandang whiskey para sa asawa niyang si Pedro at sa biyenan niyang si Gregorio. At tumatawa sa kanilang mga biro na corny. Sobrang liwanag, sobrang pilit ang tawa niya. Parang bata na takot maparusahan. Desperadong pinapakita na mabuti siya. Sumikip ang dibdib ko sa tawa niyang iyon. Kahit ilang taon na ang lumipas, sinusubukan pa rin niyang mahalin sila. Mga taong hindi marunong umibig kahit kanino maliban sa sarili nila. Kagaya ng kanilang malaking bahay sa bundok. Malaking bahay na walang kaluluwa. Gawa sa madilim na kahoy na may malalaking bintana na nakatingin sa Lawa ng Tagaytay na parang malamig at blangkong mga mata. Perpektong damuhan. Ni isang dandelyon walang pinapalago. Lahat sobrang perpekto, sobrang kalkulado, walang init. Pati araw parang iba rito. Hindi naman umiinit ang sinag. Nililiwanag lang ang malinaw na tubig at ang malamig na kinang ng mamahaling sasakyan sa gete. Pumupunta lang ako rito dahil kay Lina. Lagi niya akong kinukumbinsi. Ma, please come. Gusto nilang makumpleto ang pamilya. Mahalaga raw sa kanila. Alam ko sa puso ko na mahalaga iyon sa kanya. Gusto niyang maniwala na may tunay siyang matibay na pamilya. Pero pag tinitingnan ko ang mapanuyang mukha ni Gregorio at ang laging nanloloko na mga mata ni Pedro, puro peking harapan lang ang nakikita ko na nagtatago ng bulok. Matindi ang pag-inom nila Gregorio at Pedro noon. Ang sapilitang kasal nila ay napalitan ng walang habas na pananakot. Malakas ang boses, wild ang galaw, at bawat kilos nila puno ng pakiramdam na walang makakagalaw sa kanila. Sila ang hari rito, hari ng buhay nila, at si Lina ay isa lang na magandang bagay sa koleksyon nila. Bakit nakabalot na parang tagalungsod pa rin si Lina natin? Sabi ni Gregorio na may mabigat na tingin. Nakasuot si Lina ng makapal na jacket at maong. Malamig ang araw, at malamig din ang hangin mula sa lawa. Takot ka bang sipunin? Mahina. Nerbiyos na ngumiti si Lina. Mahangin lang po, Emar Gregorio. Mahangin, natawa si Pedro, ginagaya ang ama. Noong panahon namin, Oktubre pa lang lumalanggoy na ang mga babae, mabuti pa sa kanila. Matitibay sila. Greenhouse generation ito. Naramdaman ko ang malamig na takot na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko gusto ang usapang ito. Parang hinahasa ang kutsilyo, mabagal, sistematiko, puno ng inaasahan. Tigilan niyo siya, mahinang sabi ko, pero sapat na malakas para marinig nila. Parang iba ang boses ko sa berandang iyon. Parang ungol ng lumang sahig sa bagong bahay. Tumalikod sa akin si Pedro. May masamang ningning sa mata. Galit siya kapag nakikialam ako. Akala niya wala lang akong magawang matandang baliw na sobrang protektibo sa anak. Elinor Santos, huwag kang mag-alala. Naglalaro lang kami, di ba, honey? Kindat niya kay Lina. Tumango si Lina, pinilit ngumiti. Siyempre naman, ma, ayos lang. Pero hindi ayos. Nakita ko ang pagtitigan nila Pedro at ng ama. Espesyal na tingin nila iyon. Parang mga lobo na nakatingin sa tupa bago umatake. Sige, subukan natin kung gaano kakatibay. Biglang sabi ni Gregorio, tumayo sa mesa. Malaki ang katawan niya, mahaba ang anino. Pedro, tulungan mo ako. Samahan natin si Lina sa tubig para maligo ng kaunti. Anong ginagawa ninyo? Tumayo na rin ako. Mabilis ang tibok ng puso ko na parang ibong nakulong. Gregorio, tigilan mo yan. Hindi nakakatuwa. Pero hindi na nila ako narinig. Hinawakan nila si Lina sa magkabilang braso. Napasinghap si Lina sa gulat, higit sa takot pa. Akala niya biro pa rin. Pedro, hindi. Daddy, bitawan niyo ako. Nautal niyang sabi habang sinusubukang kumawala.
pero naging nerbiyos na tawa na lang ang tawa niya. Ayaw niyang sirain ang mood o magmukhang mahina. Hinila nila siya sa damuhan patungo sa mahabang pier na gawa sa kahoy. Sumunod ako agad. Tigilan niyo ngayon din. Lasing kayo. Hindi niyo alam ang ginagawa ninyo. Wala akong kwenta sa kanila. Parang nakakainis na ingay lang. Dinala nila siya hanggang dulo ng pier na nakaharap sa malamig at madilim na tubig. Itim at walang ilalim ang hitsura ng lawa. CJ, tagalungsod. Ipakita mo kung anong kaya mo. Ngisi ni Pedro. Hindi, please huwag. Sigaw ni Lina. Noon niya naunawaan. Naunawaan niyang hindi biro. Tunay na takot ang boses niya. Tumakbo ako palapit. Sinusubukang hilahin si Pedro. Pero itinulak niya ako ng malakas. Natumba ako, halos mahulog, at sa sandaling iyon, sa huling ngisi nila, itinulak nila siya. Parang kidlat lang nangyari. Nawala sa ilalim ng tubig ang katawan ng anak ko. Mabigat dahil basa na ang damit, kasabay ng malakas na splash. Itim na alon at ilang bula ng hangin na lang ang natira. Katahimikan. 1 segundo, 2, 3. Katahimikan na mas malakas pa sa sigaw sa tenga ko. Tapos malakas silang tumawa. Parang nakanood ng pinakamagandang komedya. Ganyan ang gising sa kanya. Sabi ni Gregorio habang pinupunasan ang luha sa tawa. Pero hindi na lumutang si Lina. Natulala ako. Nakatitig sa itim na tubig. Nakulong ang sigaw ko sa lalamunan. Sa wakas, lumutang siya sandali. Nakita ko ang maputla niyang mukha. May manipis na dugo sa sentido. Madilim. Halos itim sa basang balat. Blanko ang mga mata niya. Walang nakikita. Hindi siya sumigaw, hindi gumalaw. Nakatitig lang sa wala. Tapos lumubog ulit ng dahan-dahan. Doon na ako sumigaw. Sigaw na parang hayop na nagmula sa kalalim-laliman ng kaluluwa ko. Tulong! Nalulunod siya. Natamaan ang ulo niya. Nakatayo lang sa pampang sina Pedro at Gregorio. Hindi gumagalaw. Ay nako, Elinor Santos. Walang pakialam na kindat ni Pedro. Tigilan mo na yang drama mo. Marunong namang lumanggoy yan. Tapusin na yang histerya. Dagdag ni Gregorio habang papunta sa itim nilang SUV. Makakalabas yan mag-isa. Mabuti pa nga yang palamig. Tinalikuran nila ako at sumakay sa sasakyan. Tiningnan ko sila, hindi makapaniwala. Iniwan lang nila siya sa malamig na tubig. Sumigaw ulit ako. Pumutok na ang boses ko. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo. Mamamatay siya. Sumara ang pinto. Umuungal ang makina. Sumilip si Pedro sa bintana at nakangiti pa rin. Sumigaw, huwag mong sirain ang gabi namin, Bienan. Kita tayo sa bahay. At umandar na sila. Ang tunog ng graba sa gulong, ang malayong ugong ng makina. Tapos katahimikan. Tanging hampas lang ng tubig at ang desperado kong sigaw na namamatay sa malamig na hangin sa ibabaw ng itim at walang pakialam na lawa. Nakatitig ako sa tubig at nagyelo ang sigaw sa lalamunan ko. Naging malamig na buhol na humigpit sa baga ko. Hirap huminga. Ang mundo ay naging maliit na itim na spot sa lawa at ang lumalawak na alon. Ang panik na kanina'y hinahatak ako ay biglang naging matigas at mabigat. Lumubog ito sa kalalim-laliman ng kaluluwa ko. Pinalitan ng matinis at hindi natural na walang laman. Sa walang laman na iyon, narinig ko ang malayong tunog, ang putput ng motor ng bangka. Tumingala ako. Sa likod ng tambo, mga 100 metro mula sa pampang. May maliit na inflatable boat na dahan-dahang gumagalaw. May lalaki sa loob na nakasuot ng kupas na camouflage jacket. Mangingisda. Hindi na ako sumigaw. Wala na akong boses. Itaas ko lang ang kamay at itinuro ang lugar kung saan nawala si Lina sa ilalim ng tubig. Hindi muna naunawaan ng lalaki sa bangka. Pero pagkatapos ay nakilala niya ang mukha ko. May isang bagay sa katahimikan ko, sa nagyayalong galaw ko, na nagsabi ng higit pa sa anumang sigaw. Bigla niyang pinaandar ng mabilis ang bangka. Umungal ang motor. At tumakbo ito patungo sa pier, nag-iwan ng bula. 1 minuto lang, nandyan na siya. Anong nangyari? Sigaw niya. Maganda ang mukha niya, seryoso. Hindi ako makasagot. Itinuro ko lang ulit ang tubig. Doon po. Tumango na lang ako. Wala na siyang tanong. Pinatay niya ang motor, kinuha ang boat hook, at sinilip ang madilim na lalim. Nakatayo lang ako, pinapanood siyang gumalaw. Bawat galaw ay eksakto, sinasadya. Kilala niya ang lawang ito. Alam niya ang gagawin. At ako, na napakaraming taon nang nabubuhay, na napakaraming dinanas, sa sandaling iyon ay walang magawa na parang bagong silang nakuting. Nahook niya ang jacket ni Lina. Nakita ko ang kumislap ng light fabric sa ilalim ng tubig. Sumandal siya sa gilid, halos mahulog din, at hinila siya ng mahigpit. Nang may labas niya sa bangka,
Nakita ko ang mukha niyang bughaw, walang buhay. Sa sandaling iyon, nabasag ang yelo sa loob ko, pero hindi natunaw. Nabali ito sa libu-libong matutulis na piraso. Kinuha ko ang cellphone ko. Hindi sumunod ang mga daliri, pero pinilit ko. Tinawagan ko ang 911. 911. Ambulansya. Kalmado at malinaw akong nagsalita sa operator. Binigay ang address ng village at direksyon sa lawa. Hindi ako umiiyak. Iba ang boses ko, parang robot. Habang ginagawa ng mangingisda ang mouth-to-mouth sa bangka niya, binigyan ko ng direksyon ang mga paramedic mula sa Pampang. Mga larawan ang dumaan sa isip ko. Si Lina, 5 years old, umiyak dahil nasugatan ang tuhod sa mga braso ko. Bilang grade 1 na may malalaking puting ribbon na proud na may hawak na unang baukwet. Sa graduation sa high school na umiikot sa simpleng magandang damit. Mga mata niya na nagniningning sa saya. At sa kasal niya na nakatingin kay Pedro ng may ganun kalaking pag-asa. Paniniwala na gusto kong sumigaw. Huwag, anak. Sisirain ka nila. Pero tumahimik ako. Tumahimik ako noon. At tumahimik ako sa lahat ng taong ito, alang-alang sa malutong niyang kaligayahan. Niniti ako sa mga taong ito, nakipagkamay, naupo sa mesa nila, nilunok ang mga nakakalason nilang biro na parang mapait na gamot. Akala ko sakripisyo ko yon. Sakripisyo para sa pamilya niya. Napakabobo ko. Mabilis dumating ang ambulansya. Tumakbo ang mga medic na may stretcher. Pinalibutan nila si Lina, kinabitan ng monitor at tinakpan ng rescue blanket. Narinig ko ang mga piraso ng sinasabi, pulse weak, severe hypothermia, head trauma. Sabay-sabay silang gumalaw, mabilis at koordinado, parang isang makina. Nakatayo sa malapit ang mangingisda, nilalamas ang kanyang sombrero. Gusto niyang magsalita, pero tiningnan ko lang siya at tumango, at naintindihan niya. Tahimik siyang bumalik sa bangka niya. Pinanood ko ang mga medic, ang kumukutitap na ilaw ng ambulansya na sumasalamin sa tahimik na tubig ng lawa. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang dating buhay. Buhay na ako lang ang nanay, biyenan lang. Tahimik na retiradong librarian na walang sinong siniseryoso. Namatay ang babaeng iyon sa pier mismo nang lumubog ang anak niya. Tinawanan ng sarili niyang asawa. Kinuha ko ulit ang cellphone. Hindi na nanginginig ang mga daliri ko sa gulat. Iba na ang nanginginig. Malamig na dalisay na galit na parang purong tubig na pinapagalaw ng desisyong tapos na. Nag-scroll ako sa contacts, pangalan, at naroon siya, isang pangalan, Isagani. Hindi ko siya tinawagan ng mahigit 10 taon. Mula nang sirain niya ang career ng isang napaka-impluensyal na tao at halos ma-blacklist sa propesyon niya. Matindi ang naging away namin noon. Hindi ko tinanggap ang paraan niya, ang obsession niya, ang walang awa niya. At ngayon yun mismo ang kailangan ko. Pinindot ko ang tawag. Matagal bago sumagot. Akala ko hindi sasagot o nagpalit na ng numero. Pero sa ika-4 na ring, narinig ko ang malalim niyang mausok na boses. Hello. Sino to? Hindi niya kilala ang numero ko. Isagani, ako ito. Tahimik ang boses ko, halos bulong. Ayaw kong marinig ng mga medic. Hindi sila kasali sa usaping ito. Katahimikan sa kabilang linya. Matagal, mabigat na katahimikan. Parang naramdaman ko siyang tumuwid. Umikot ang utak niya. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari. Hindi siya nagsayang ng oras sa hindi kailangan. Nakinig ako, Elinor, sabi niya sa wakas. Tiningnan ko ang daan kung saan nawala ang mga Reyes mga 0 minuto na ang nakalipas. Malapit na siguro sila sa Maynila. Marahil may tugtog, tumatawa, inaabangan ang komportableng gabi sa bahay. Hindi pa nila alam na nagkakagiba na ang komportableng mundo nila. Papunta na sila pauwi ngayon. Bulong ko sa telepono. Gawin mo na ang pinakamagaling mo. Hindi ako naghintay ng sagot. Binaba ko na. Tapos na ang desisyon. Nasunog na ang lahat ng tulay. Wala na ang dating rules. Sinara ng mga medic ang pinto ng ambulansya. Umani ang sirena, at umandar ito, dala ang anak ko. Naiwan akong nakatayo sa pampang ng itim na lawa sa lumalalim na takip-silim. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala akong takot, kundi isang kakaiba, nakakakilabot na katahimikan. Katahimikan ng taong kakasubol ng gatilyo. Tumawag ako ng taxi. Mabilis dumating. Lumangkot sa naamoy gasolina at murang air freshener. Tiningnan ako ng driver, matandang lalaki na may bigote, nang may pag-alala sa rearview mirror. Mukha siguro akong kakilakilabot, marumi ang damit, nakayelo ang mukha ko na parang gray mask. Sinubukan niyang makipag-usap, tinanong kung ayos lang ba ako, pero tahimik lang ako. Naiwan sa pampang ang lahat ng salita. Sa buong biyahe papuntang City Hospital,
Nakatitig lang ako sa labas sa mga lumilipas na ilaw, pero hindi ko nakikita. Sa isip ko, may malamig, malinaw na eksena na naglalaro. Paningin ng nangyayari sa bahay ng mga Reyes. Sa mismong sandaling iyon, nakikita ko. Parang nakikita ko ang itim nilang SUV na dumadaan sa automatic gate ng malaking parangkutan nilang bahay. Unang bumaba si Gregorio, mabigat at autoritatibo. Sumunod si Pedro, nakangisi pa rin, puno ng lasing na yabang. Pumasok sila sa malamig, walang buhay na foyer na amoy mamahaling pabango at furniture polish. Umalingaw-ngaw ang mga yapak sa katahimikan. Wala silang alalahanin. Bakit mag-alala sila? Matibay si Lina, malusog, marunong lumanggoy. Nadampian lang, natakot, walang big deal. At ang biyenan, palagi namang hysterical ang biyenan. Sisigaw at magdadrama. Tapos darating si Lina gaya ng dati at ayusin lahat. Sasabihin niya, "Ma, tigilan mo." Hindi nila sinasadya. Nagbibiro lang sila. Palagi niyang ipinagtatanggol sila. Palagi. Naisip ko si Pedro na nagtutunaw ng isa pang whiskey. Naglalaglag ng yelo sa baso. Kumakalampag ang yelo sa baso. Parang huling barya sa bulsa ng pulubi. Binuksan ni Gregorio ang malaking plasma tea, financial news, numero, chart, seyosong mukha. Lumubog sila sa mundo nila kung saan lahat nasusukat sa pera at kapangyarihan. Ang nangyari isang oras na ang nakalipas sa lawa ay maliit na abala lang. Nakakainis na interlude na halos nakalimutan na. Sila naman ay nasa itaas ng parusa. Tapos tumunog ang telepono, hindi cellphone, kundi ang landline. Pinanatili nila para seryoso. Sumagot si Gregorio ng matamlay, at narinig ko ang pagbabago ng mukha niya. Hindi sa takot, hindi sa inis. Aling hospital. I see you. Anong kalokohan ito? Nakikinig siya. Nakakunot ang noo, nakaipos ang labis ang ngiwi. Ama ng asawa. Nakuha ko na. At ibinaba niya ng malakas ang receiver. Anong demonyo to? Sabi niya kay Pedro. Nasa hospital ang asawa mo. Mukhang tinawagan talaga ng doktor ng biyenan mo. Sobrang eyata ang pag-arte niyang nalulunod. Ngiwi si Pedro na parang may sakit ng ngipin. Sinisira nito ang gabi niya. Abala ito, problemang kailangang ayusin. At ayaw niyang mag-ayos ng problema. Gusto niya lang gumawa ng problema. Medyo nawala na ang alak. Iniwan ang mapurol na sakit ng ulo at malagkit na galit. Kinuha niya ang cellphone, hinanap ang numero ng sweetheart ko, at tinawagan. Nakaupo ako sa malamig na koridor ng emergency room nang mag-vibrate ang phone niya sa bulsa ng jacket ko. Kinuha ko. Lumiwanag ang screen na MY sweetheart. Napaka-ironic. Tiningnan ko ang mga salita ng ilang segundo. Tapos sinwipe at idinikit sa tenga. Hello. Sabi ni Pedro sa boses niya. Walang takot o pagsisisi, pagod lang na inis. Sweetheart, nasaan ka? Anong ginawa na naman ng nanay mo? Tinawagan nila si Daddy at natakot siya. Tahimik lang ako. Pinabayaan ko siyang magsalita. Sweetheart, nakikinig ka ba? Tigilan mo na yang tampo. Umuwi ka na. Sige na, nadala lang kami. Nangyayari yan. Tapos sumagot na ako. Kalmado at tahimik ang boses ko na parang ibabaw ng lawa pagkatapos nilang umalis. Buhay pa siya. Katahimikan sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na ako ang makakasalubong. Elinor Santos. Nasaan si Lina? Ipasa mo siya sa akin. Pumunta ka rito. Kailangan ko. Huwag kayong pumunta rito. Sabi ko ng tahimik din at binaba. Nakaupo ako sa matigas na bench ng hospital. Tinitingnan ang marumi na pader at nilalanghap ang amoy ng bleach at hindi kilalang paghihira. Isang oras ang lumipas, tapos isa pa. Lumabas ang doktor, bata pa, pagod ang mga mata. Sabi niya malubha, pero stable ang kondisyon. Concussion, hypothermia, tubig sa baga, pero mabubuhay siya. Mabubuhay siya. Walang ginhawa ang mga salitang iyon sa akin. Nagbigay lang ng katiyakan. Katiyakan na tama ang ginagawa ko. Pinayagan niya akong makita siya ng 5 minuto. Nakahiga siya na napalilibutan ng kables, maputla, maliit, sa malaking hospital bed na konektado sa mga makinang humihinga at nabubuhay para sa kanya. May benda sa ulo na may madilim na pulang mansa sa ilalim. Tiningnan ko siya at wala akong naramdaman kundi malamig na bigat. Hindi nawala ang pag-ibig. Lumayo lang ito, nagbigay daan sa mas matanda at mas nakakatakot. Instinct. Instinct na ipagtanggol ang anak kahit anong halaga. Pagbalik ko sa koridor, may sorpresa akong naghihintay. Tinawag ako ng batang nurse, Ma'am Santos, may delivery po kayo. Itinuro niya ang florera na may arrangement. Hindi arrangement.
Malaking nakakakilabot na komposisyon ng puting lili. Mabigat ang matamis na amoy, amoy libing, ang buong koridor. May puting envelope sa gitna ng bulaklak. Alam ko na kung kanino galing. Lumapit ako at kinuha ang envelope. Sa loob, sa mamahaling embossed paper. Isang sentence lang ang nakasulat sa calligraphic script. Mahal, huwag nating pairalin ang drama ng nanay mo sa ating kasiyahan. Binasa ko, binasa ulit. Ni isang kalamnan ang gumalaw sa mukha ko. Maingat kong tiniklop ang note at isinuksok sa bulsa kasama ang cellphone ni Lina. Hindi ito apology. Deklarasyon ito ng digmaan. Wala silang pagsisisi. Hindi man lang nila naiintindihan kung anong nangyari. Akala pa rin nila biro lang. Performance na ginawa ko. Akala pa rin nila sila ang direktor. Hindi nila alam na binago ko na ang script. At sa bersyon ko ng drama, ibang-iba ang role na ibibigay ko sa kanila. Lumapit ako sa nurse. Pakitapon nga po ito. Sabi ko sabay turo sa mga lili. Allergic po ang anak ko diyan. Tiningnan ako ng nurse ng nalilito. Tiningnan ang mamahaling bulaklak. Bumalik ang tingin sa akin. Awa at hindi pagkaunawa ang halo sa mata niya. Siguro akala niya na baliw na ako sa lungkot. Tumango siya at umalis, at naiwan akong mag-isa sa koridor na ngayon ay mas gray at walang mukha nang wala ang nakakasigaw na puting spot. Ginugol ko ang buong gabi sa hospital sa matigas na upuan sa labas ng pintuan ng ICU. Hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa puting pinto sa likod noon ay nakikipaglaban ang anak ko para sa buhay niya, at naglano ako. Pero hindi ito ang iniisip ng karaniwang ina sa ganitong sitwasyon. Hindi ako nagdasal, hindi umiyak, hindi pinanood ulit ang nangyari. Nagplano ako. Alam kong gumagalaw na si Isagani. Kilala ko ang kapatid ko. Ang maikling tawag ko ay hindi lang pakiusap, kundi senyales. Senyales na hinintay niya sa lahat ng taong iyon ng pagtatago nang hindi niya alam. Si Isagani ay parang asong nangangaso na matagal nang nakagapos. Noon, siya ang pinakamahusay na investigative journalist sa bansa. Nakikita niya ang mga tao. Naamoy ang kasinungalingan na para mandaragit na naamoy ang dugo. Alam niyang humanap ng sinulid na hindi mangahas hilahin ng iba. Pero masyadong matindi ang paraan niya. Masyadong walang pakundangan para sa makintab na mundo ng malalaking pahayagan. Hindi siya sumusunod sa rules. Binubuksan niya ang mga sugat ng hindi iniisip kung sino ang madudumihan ng nana. At isang araw, nahawakan niya ang maling tao. Sinira ang career niya. Natanggal sa trabaho, nawalan ng press credentials, naging outcast. Nagtago siya sa ilalim, kumakayod sa maliliit na freelance, sumusulat sa ilalim ng pseudonym. Pero hindi nawala ang talas niya. Alam ko yon, at alam ko rin kung saan siya magsisimula. Hindi siya maghuhukay sa kasalukuyan. Masyadong maliit yon para sa kanya. Away, lasing na pagsabog, away pamilya. Hindi yon level niya. Palaging hinintay ni Isagani ang ugat, ang dahilan. Huhukayin niya ang nakaan. Ang nakaraan ni Gregorio Reyes. Dumating ang umaga na may amoy ng hospital coffee at magandang balita. Nailipat na si Lina sa regular na kwarto. May malay na ulit siya. Sabi ng doktor, himala raw. Alam kong hindi himala. Kalooban niyang mabuhay. Palaban palagi ang anak ko. Nagpalaban lang siya sa maling panig ng matagal. Pumasok ako. Nakahiga siya. Nakaharap sa bintana. Mahina na mahina pa. Halos hindi makapagsalita. Ma, bulong niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Nandito ako, anak. Kasama kita. Tiningnan niya ako at umiyak ang mga mata niya. Tinawagan ba niya si Pedro? Hindi ako nagsinungaling sa kanya. At nagpadala ng bulaklak. Anong sinabi niya? May namamatay na pag-asa sa boses niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sabi niya ay lang ako. Hindi siya sumagot, tumingin lang ulit sa bintana. At dahan-dahang tumulo ang isang luha sa pisngi niya. Isang luha lang. Sa luha na iyon ay higit na sakit at dismaya kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na rin siyang makakita. Nilinis ng malamig na tubig ng lawa ang belo na suot niya sa loob ng maraming taon. Tumunog ang phone niya ng hapon nang nasa hospital park ako, para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi kilalang numero. Si Elinor ito. Malatang boses ni Isagani at pagod. Hindi siya natulog buong gabi. Alam ko sa paraan ng pagsasalita niya. Parang nagrorolyo na mainit na bato sa bibig. May naipon ako para sa'yo. Diretsahan siya. Nakita ko sa lumang archives, 22 taon na ang nakalipas. Parehong lawa, ibang bangka. Si Gregorio Reyes at ang business partner niya noon, si Malcolm Perez. Nangisda sila. Si Reyes lang ang bumalik. Sabi niya lasing daw si Perez. Nahulog sa tubig, natamaan ng propeller ang ulo.
Aksidente. Nakikinig ako, at lalong lumapot ang lamig na nanirahan sa akin sa pampang ng lawa. Isang linggo lang, close na ang kaso, sabi ni Isagani. Masyadong mabilis para sa ganong kwento. Nahanap ko ang detective na humawak noon, Detective Ron Herrera. Retirado na at nag-alaga ng pukyutan sa tahimik na bayan sa paanan ng Sierra. Matagal akong kinabahan ng matanda, sabi ni Isagani. Pero alam ko kung paano maging convincing. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang convincing niya ay nakakasira rin sa iba. Sumuko si Herrera. Sabi niya sobrang pinressure siya noon. May envelope na puno ng pera at litrato ng anak niyang college student ang ibinigay sa kanya at pinirmahan niya lahat. Sabi niya hanggang ngayon pinahihirapan siya ng kasalanang iyon. Grabe, pangit. Pero nakakakilabot na lohikal ang larawang nabubuo. Pero hindi lang yan, sabi ni Isagani. May anak si Perez. Mga 10 anyos noon. Walang contact. Iniwan ng ama ang pamilya. Nahanap ko siya. Simple lang na auto mechanic na ngayon sa Cavite. Galit siya sa ama, pero may iningatan siyang gamit, kabilang ang mga sulat. Sulat na isinulat ni Perez sa kapatid niya bago mamatay. Malinaw na sinabi roon na niloko siya ni Reyes sa halos lahat ng shares ng negosyo. Balak niyang magsumbong sa fiskal. Isang linggo pagkatapos ng sulat na iyon, aksidenteng nalunod. Isinara ko ang mga mata ko. Ang malabong hindi maipaliwanag na takot na nararamdaman ko sa lahat ng taong iyon malapit sa mga Reyes. Ang pag-aalala na kahit ang sarili kong anak ay iniisip na ilang ako. Hindi takot iyon. Instinct iyon. Malalim na instinct ng hayop na sumisigaw na may mga halimaw na nakatira sa tabi ng anak ko. Hindi ako nagulat. Hindi ako na-shock. Naramdaman ko lang ang kakaibang malamig na kumpirmasyon na parang buong buhay ko ay naglalakad sa madilim na kwarto, nahihimpil sa muebles. At ngayon may nagbukas ng ilaw, at nakita kong puno ng bitag ang kwarto. Anong susunod? Tanong ko. Perpektong kalmado ang boses ko. May hawak na tayo ngayon, sagot ni Isagani. Akala nila family dispute lang ito. Hindi nila alam ibang laro na ang nilalaro natin. Tama siya. Hindi na ito reaksyon sa ginawa nila. Hindi na ito paghihiganti ng nasaktang ina. Ito ay pagbabalik ng hustisya. Hustisya na nilubog kasama ang katawan ni Malcolm Perez sa parehong lawa, 22 taon na ang nakalipas. Handa na akong pumunta hanggang dulo. Ngayon ay may karapatan na ako. May ebidensya na. Binaba ko ang tawag at matagal akong nakaupo sa bench sa Hospital Park. Mahina ang sikat ng araw ng taglagas sa mga hubad na sanga ng puno. Pero hindi naman ako giniginaw. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Hindi na nanginginig. Matatag na. Mga kamay ito ng taong alam na ang susunod na gagawin. Ang susunod na 2 araw ay lumipas sa hospital routine. Nagdala ko kay Lina ng sabaw na niluto ko sa maliit na electric burner sa mismong kwarto. Tinulungan siyang makapunta sa banyo, at binasa sa kanya ang tsek. Halos hindi kami nag-usap tungkol sa nangyari. Hindi kailangan ang salita. May bago, marupok, pero tunay na namumuo sa pagitan namin. Tahimik na pagkakaunawaan. Hindi na niya ipinagtatanggol sila. Tahimik na lang siya, at sa katahimikan niya ay higit na pagkondena kaysa sa lahat ng salita ko. Tumigil na sa pagtawag si Pedro. Nagdesisyon yata na patayin kami sa gutom. Naghihintay siya na si Lina na ang tatawag pagkatapos ng kanilang away, gaya ng dati. Hindi niya alam na iba na ngayon. Naglalaro pa rin siya sa sarili niyang rules, sa maliit niyang komportableng mundo, kung saan siya ang hari. Hindi niya alam na nag-umpisa ng magdilim ang ulap sa labas ng mundo niya. Dumating ang rurok sa 2 araw. Ganito ko naiimagine. Si Gregorio Reyes ay nakaupo sa malaki niyang opisina na gawa sa madilim na oak at leather. Perpektong ayos sa desk, mamahaling pen, notebook, ilang phone. Binabasa niya ang morning stock report sa CNBC. Kalmado siya. Hawak niya ang sitwasyon. Ang family annoyance sa manugang ay maliit lang. Problema ni Pedro iyon. Maliit, pang-araw-araw, maayos. Palaging gumagawa ng gulo ang mga babae. Kailangan lang magpakita ng tigas, at kusang babalik at magsusori sila. Sa sandaling iyon, tumunog ang isa sa mga phone niya. Yung walang caller ID, linya para sa sensitibong usapan. Nakita niya kung sino ang tumatawag at may ngiti ng kasiyahan sa mukha niya. Matandang kaibigan, importante sa regional administration, Mayor Jimmy Torres, taong tinulungan niya sa problema sa loob ng maraming taon, taong may utang na loob sa kanya. Jimmy Torres, masaya akong marinig ka, sabi niya sa malambot, may kumpiyansa na boses. Anong karangalan ito? Pero sa kabilang linya, walang magiliw na bati, malamig lang, halos pagalit na tono. Gregorio, kailangan kitang kausapin ng seryoso at hindi sa telepono. Nagkunot ang noo ni Gregorio.
Hindi niya gusto ang tono. Sumisira ito sa dati niyang order. May nangyari ba? May nangyari. Lalong tumigas ang boses sa telepono. May dumating dito kanina. Nagpakilalang journalist, bagamat mukha siyang prosecutor, napaka-persistent. Sa kauna-unahang pagkakataon, may sumikip sa loob ni Gregorio. Malamig, hindi kasya siyang bukol. At anong gusto niya? Tanong niya, sinusubukang panatilihing walang pakialam ang boses. Gusto niyang pag-usapan ang 22 taon ng kaso. Kaso ni Malcolm Perez. Napaka hindi magandang tanong ang tinanong niya tungkol sa bangka. Tungkol sa pera. Tungkol sa away niyo bago siya mamatay. Alam niya ang detalye na 3 tao lang ang makakaalam. Ikaw, ako, at ang yumao ng Detective Herrera. Ang opisina na kanina'y parang bastyon ng kapangyarihan at katatagan niya ay biglang lumiit. Pumayat ang hangin. Tahimik siya. Gregorio, patuloy ni Mayor Jimmy Torres. At wala nang bakas ng dating pagkakaibigan sa boses, bakal lang. Isang beses ko nang tinakpan yan. Hindi ko na ulitin. Mas mahalaga sa akin ang reputasyon ko. Pinapapayo ko sa iyo na ayusin mo agad ang problemang ito at tiyaking hindi nalalabas ang pangalan ko rito. Kailanman. Naiintindihan mo ba ako? At binaba niya. Nakatayo si Gregorio Reyes sa katahimikan. Ang stock report sa monitor ay parang walang saysay na tambak ng numero. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Ang mga kamay na nagtulak sa anak ko sa malamig na tubig. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang nagsisimula ng pawisan. Hindi agad niya naunawaan. Ang utak niya nasanay sa direktang banta, tax audit, hostile takeover, ay hindi makasabay sa mga facts. Isang journalist, lumang kaso. Anong koneksyon? Tinawagan niya si Pedro. Pumasok si Pedro sa opisina na relaxed na may bahid pa ng alak. Nag-gym siya buong umaga tapos nagbar. Naghihintay pa rin siya ng tawag mula kay Lina. Anong problema? Tanong niya ng matamlay. Tiningnan siya ni Gregorio, matagal at masusing tinitingnan, at sa blangko, mapanuyang mga mata niya, bigla niyang nakita hindi ang tagapagmana, kundi ang pinanggalingan ng lahat ng problema niya. Ang biyenan mo, mabagal at sinasadyang sabi niya. May sinabi ba siya? Nagbanta ba? Ngiti si Pedro. Ang biyenan. Anong magagawa niya? Iyak, magrereklamo kay Lina. Yun lang. May tinawagan ba siya pagkatapos ng nangyari? Nag-isip si Pedro. Sa tingin ko hindi. Nakatayo lang siya sa pampang na parang estatwa. May sinisigaw siya, pero hindi ko pinakinggan. At dahan-dahan itong sumagi kay Gregorio na parang lason na pumapasok sa dugo. Ang tahimik na walang kwentang matanda na hindi nila siniseryoso kailanman. Ang kalmado niyang patay na boses sa telepono nang kunin niya ang tawag ni Pedro. Ang pagtanggi niyang makipag-usap. Hindi yon desperasyon. Plano iyon. Bigla siyang tumayo papunta sa bintana. Ang mundo niya, sobrang solid, hindi matitinag, gawa sa pera, koneksyon, at takot ng iba, ay nagsisimula ng umuga. Naintindihan niya na hindi lang ito family dispute, at hindi lang tungkol sa nalunod na manugang. Tungkol ito sa nangyari 22 taon na ang nakalipas sa parehong lawa. May naghukay sa libingan na maingat niyang sinemento, at alam niya kung sino. Hindi siya mismo, syempre. Siya lang ang nagpindot ng buton. Siya ang humila ng tali. Ang tawag na ginawa niya mula sa pampang ay hindi sa ambulansya o pulis. Tawag iyon sa tagapatay. May kapatid siya, bulong niya, higit sa sarili kaysa kay Pedro. Isagani Santos, journalist, ex-journalist na lang. Nakalimutan ko na siya. Tiningnan si Pedro ang ama niya ng nalilito. Hindi niya nakuha ang laki ng sakuna. Iniisip pa rin niya ang asawa niya, ang abala, ang sinirang gabi. Pero naintindihan na ni Gregorio ang lahat. Naintindihan niya na ang granada na siya mismo ang naglagay sa kamay ng tahimik na babaeng iyon ay nakabaklas na. At sa lahat ng taong iyon, hawak lang niya ang safety lever. Noong araw na iyon sa lawa, binitawan niya. Kinuha niya ang phone. Sinimulan niyang tawagan ang lahat ng numero na nakasave sa SEPA 8 encrypted memory ng phone. Mga taong pinakain niya sa loob ng maraming taon. Mga taong may utang na loob sa kanya ng posisyon, kayamanan. Tinawagan niya at ang boses niya, karaniwang otoritatibo at kalmado, ay pumutok, paos. Nangailangan siya, nagbanta, nakiusap. Sinubukan niyang paandarin ang karaniwang mekanismo. Mekanismo ng pagsupil. Mekanismo ng pagbura ng hindi maginhawang katotohanan. Pero nabigo ang mekanismo. Sa kabilang linya, naririnig niya ang pagkalito. Malamig na pagiging magalang, at madalas maikling dial tone. Hindi na siya sinusunod ng mundo niya. Ang mga taong kahapon ay nagpapangiti sa biro niya ngayon, ay nagkukunwaring hindi kilala ang boses niya. May butas ang barko,
At ang mga daga ang unang nakaramdam. Hindi lang sila tumakbo. Pinutol nila ang lubid na nagdudikit sa kanya para hindi nila madala sa ilalim. Nakatayo si Pedro na maputla at litong-lito sa gitna ng opisina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama niya, ang monolito, ang hindi matitinag na titan na sobrang wala sa kontrol. At nagsimulang pumasok sa kaluluwa niya ang takot. Tunay, malagkit na takot ng hayo. Bigla niyang naintindihan na ang biro sa lawa ay higit pa sa malupit na laro. Ito ang gatilyo ng isang bagay na nakakakilabot. Ang buong laki nito ay hindi pa niya maunawaan. Wala akong nakita sa mga ito. Hindi ko kailangan. Alam kong nangyayari ito. Naramdaman ko mula sa malayo, gaya ng nararamdaman ang paparating na bagyo sa pagbabago ng presyon ng hangin. Pero wala akong pagkapanood ng kasiyahan. Wala akong kasiyahan. Malamig, hiwalay na katahimikan lang ang naramdaman ko. Naisakatuparan na ang proseso, at ngayon ay tumatakbo na ito ayon sa sarili nitong walang awang batas. Noon ding araw, mas maayos na si Lina. Nakakaupo na siya sa kama, nakasandal sa unan. May kulay na ulit ang mukha niya. Medyo nag-usap kami at natulog siya. Sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, mapayapa, malalim na tulog. Lumabas ako ng kwarto para hindi siya maistorbo. Ayaw kong maglibot sa madilim na koridor ng hospital. At naalala ko na sa ground floor sa lumang wing, may library, maliit na kwarto na halos nakalimutan ng lahat at halos walang pumapasok. 40 taon akong librarian. Mundo ko iyon. Mundo kung saan lahat ay may ayos. Lahat ng libro ay may lugar. Tahimik at karunungan ang naghahari. Nahanap ko ito. Pintuan na may lumang natatanggal na karatula. Library. Pumasok ako. Maliit ang kwarto, malikabok, mataas ang kisam. Amoy lumang kapel at limot. Puno ng libro ang mga estante sa peder. Sa malaking mesa sa gitna, nakasalansan ang mga libro. Mga libro na hiniram ng iba noon, pero hindi na ibinalik sa tamang lugar. Naghahari ang gulo, at nagsimula akong magtrabaho. Hindi dahil may nag-utos, kundi kailangan ko. Ito lang ang magagawa ko sa sandaling iyon, para mapanatili ang sarili kong espiritual na balanse. Sinimulan kong ayusin ang mga libro sa mesa. Kinuha ko isa-isa, pinunasan ang alikabok sa cover, tiningnan ang call number sa Spain, at hinanap ang lugar sa estante. Eto, napunit na volume ni Toni Morrison. Inilagay ko siya sa pagitan nina Zora Neale Hurston at Alice Walker. Classics sa classics. Eto, lumang medical guide. Sa top shelf sa technical literature. Eto, thriller ni James Patterson. Sa foreign prose shelf. Mabagal, sistematiko, halos ritual ang galaw ko. Hindi ko iniisip ang mga Reyes o si Isagani, kahit si Lina. Libro lang ang iniisip ko, na lahat sa mundong ito ay dapat may lugar. Nang naistorbo na ayos ay kailangang maibalik. Gumalaw ako, at unti-unting umurong ang gulo sa maliit na hospital library. Naging mas malinis ang mesa, napuno ang mga estante sa striktong alphabetical at thematic order. Ibinabalik ko ang harmonya sa maliit na nakakulong na espasyo. At ang simpleng pisikal na gawain na ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito ay paglikha, katapat ng pagwasak na sinimulan ko. Sa huli, tumunog ang phone ko. Si Isagani. Isinukso ko ang phone sa pagitan ng tenga at balikat at patuloy na naglagay ng libro. Parang hayop sa hawla ang takbo niya. Sabi ni Isagani nang walang pasabi. Kalmado ang boses niya. Pero narinig ko ang mga nota ng mandaagit na tuwa. Tinatawagan niya lahat, sinusubukan pang pindutin, bilhin ang tao, takutin, pero huli na. Kumalat na ang impormasyon. Iniiwasan na siya ng dating kaibigan na parang ketongin. Naging toxic na siya. Mabuti, sabi ko habang inilalagay ang makapal na volume ni Baldwin sa lugar nito. Alam niyang ako ito, at alam niyang ikaw ang nasa likod ko. Susubukan niyang gumamit siguro ng puwersa. Magpapadala siya ng tao. Gusto ko lang malaman mo. Alam ko, sagot ko. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Little sister, tawa niya. Matagal na akong hindi nakatira sa rehistradong address ko. Ligtas ako. Pero ikaw, kakailanganin mo na magaling na abogado. Bagamat natatakot ako na kahit iyon ay hindi makakatulong. Nagpaalam kami. Isinukso ko ang phone sa bulsa at kinuha ang susunod na libro. Children's book ng fairy tales na may makukulay na laawan. Hinaplos ko ang makintab na cover. Wala akong takot kay Isagani. Nasa elemento niya siya. Wala akong galit sa mga Reyes. Sa akin, hindi na sila tao, kundi bagay, piraso sa chessboard na ako mismo ang naglagay sa estado ng gulo. Hindi ko kailangang makita ang panik nila. Hindi ko kailangang marinig ang kinakabahan nilang boses. Hindi ako interesado sa paghihirap nila.
Sa sandaling iyon, sa tahimik, malikabok na library, lubos akong kalmado. Inayos ko lang ang order sa library, sa buhay ko, at sa mundo ng anak ko. Alam kong malapit na, mahahanap ng huling libro ang lugar nito sa estante, at tatahimin ang tunay na buong huling katahimikan. Nang mahahanap ng huling libro mula sa mesa ang lugar nito sa estante, naramdaman ko ang malalim na pagod, hindi pisikal, kundi espiritual, na parang natapos ko ang napakahaba at mahirap na gawain. Tiningnan ko ang paligid ng tahimik, maayos na kwarto. Naghahari na ang harmonya rito. Lumabas ako ng library, isinara ng mahigpit ang pinto sa likod ko, at bumalik sa mundo ng amoy hospital at tahimik na tunog. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, umabot sa rurok ang paghihirap ni Gregorio Reyes. Naubos na niya ang lahat ng resources niya. Hindi na niya nako-connect ang mga tawag. Ang mga banta niya ay inis lang ang nakukuha. Naintindihan niya na ang imperyo niya, nakala niya walang hanggan at hindi matitinag, ay House of Cards lang pala, at may humila ng pinaka-importanteng card sa pundasyon. Mahina ang payo ng desperasyon. Ginagawa nitong matalino na tao ang mga hangal, predictable na bagay, at si Gregorio, nawalan na ng kakayahang gumalaw ng banayad, nagdesisyong maging magaspang. Ginamit niya ang huling argumento na natira, karahasan. Tinawagan niya ang head ng security detail niya. Lalaking madilim ang mukha na may mabigat na panga at blangkong mata. Dating special forces na gumagawa ng pinakamaruming trabaho para sa kanya. Kailangan ko ang address ng journalist na ito, Santos, at kailangan siyang kausapin ng sobrang seryoso. Seryoso na makakalimutan niya hindi lang ang pangalan ko, kundi pangalan niya rin. Tumango ng tahimik ang lalaking mabigat ang panga. Routine lang sa kanya ito. Madaling hanapin ang address sa lungsod na ito, lalo na may access sa ilang database. Isang oras lang, dalawang hindi kapansin-pansing madilim na kotse na walang plaka ang pumasok sa courtyard ng lumang housing project sa labas ng lungsod. Bumaba ang apat na matitipunong lalaki na parehong nakaitim na jacket. Pumasok sila sa hagdanan na amoy pusa at basa. Hindi nagmamadali pero may layunin. At umakyat sa 7th floor. Pumunta sila sa apartment number 47. Lumang pinto na gawa sa Peking leather. Lumang doorbell na halos antike na. Pinindot ng isa ang boton. Katahimikan ang sagot. Pinindot ulit. Katahimikan pa rin. Pasukin nyo. Maikling utos ng pinakamatanda. Hindi nila pinahirapan ang lock. Ang pinakamalaki sa kanila ay umatras ng ilang hakbang. Tumakbo. At sinira ang frame ng pinto at lahat ng may nakakabinging ingay. Pumasok sila ng sabay-sabay. Pero walang tao ang apartment. Hindi lang walang tao. Patay na. Manipis na alikabok sa lumang hindi tugma na muebles. Tumpok ng naninilaw na dyaryo sa mesa sa kusina. Tuyot na halaman sa paso sa bintana. Halatang matagal nang walang nakatira. Nahulog sila sa bitag. Simple lang, pero nakakahiya dahil sa simplicity nito. Habang nakatitigan sila sa madilim na walang tao na apartment, ang kapatid kong si Isagani, ilang milya lang ang layo sa isang walang mukhang rented hotel room, ay nakatitig sa screen ng laptop niya. Simple lang na blog platform ang bukas sa screen. Nakalagay na ang text. Nakabold, agresibong letra ang headline. 2 beses nalunod sa parehong lawa. Ang 22 taon nang walang parusa. Sa ilalim ng headline ay tuyot pero nakakamatay na text. Facts, data, pangalan, kopya ng mga sulat ni Perez, quotes mula sa lihim na interview kay dating Detective Herrera na naitala sa voice recorder. Testimonya ng mangingisdang nagligtas kay Lina. Litrato ng baukwet ng Lili kasama ang note. At sa wakas ang ulat ng nangyari sa lawa 3 araw na ang nakalipas. Lahat inilatag ng may malamig na procedural precision. Walang emosyon, walang paratang, facts lang. Pero ang kabuuan nila ay mas nakakatakot kaysa sa anumang hatol. Tiningnan ni Isagani ang oasan. Hinihintay niya ang sandaling ito. Alam niyang darating sila para sa kanya. Siya mismo ang nagbigay ng hint na ito sa isa sa mga informant niya. Alam niyang ang brute force ang magiging huling desperadong galaw nila. At ginamit niya ito. Eksakto sa sandaling sinira ng tauhan ni Gregorio ang pinto ng lumang apartment niya. Sa gayon ay ipinakita ang pamamaraan nila sa buong neighborhood. Pinindot ni Isagani ang cursor sa publish button. Sa ilalim ng article, handa na ang listahan ng address. Email address ng lahat ng malalaking news agency sa bansa. Editorial offices ng lahat ng regional at national T channels. Official address ng Fiscal, Department of Justice, address ng kilalang bloggers at public figures. Huminga siya ng malalim, huminga ulit, at pinindot ang boton. Sa susunod na segundo, pinindot niya ang send sa email program niya. Yun na. Naisakatuparan na ang mekanismo. Nakalabas na ang Jenny sa bote. Sa unang ilang minuto,
wala pang nangyari. Pero pagkatapos, nagsimulang mag-vibrate ang cellphone niya na nasa mesa sa tabi niya. Unang tawag, pangalawa. Tapos hindi na tumigil sa pag-vibrate. Mga journalist na naamoy ang dugo ang sumalakay sa biktima. Ang kwentong sinubukan ni Gregorio Reyes na itago ng mahigpit ay hindi lang lumabas. Sumabog ito. Ang pagtatangkang pisikal na pilitin, ang sinirang pinto ng apartment. Lahat iyon ay naging hindi reputasyon, kundi kumpirmasyon. Ginawa nitong crime story ang investigative report. Agad itong nag-viral. 12 ng website ang kumuha. Kumalat sa social media. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan Reyes ay naging simbolo hindi ng tagumpay at respeto, kundi ng krimen at kalupitan. Ang huling desperadong tangka nilang patahimikin ang katotohanan ay lalo lang naging dahilan para sumigaw ng malakas ang katotohanan. Napakalakas na narinig ng lahat. Gusto nilang patayin ang maliit na spark. Pero sa halip ay nagdulot sila ng wildfire. At ngayon ang natitira na lang sa kanila ay tumayo at panoorin ang apoy na sumasunog sa kanilang mundo. Pinatay ni Isagani ang phone at laptop. Isinilid niya sa bag, tumayo, at lumapit sa bintana. Sa labas ay maingay ang kakaiba. Walang pakialam na lungsod. Tapos na ang trabaho niya. Ngayon ang iba ng puwersa ang gagalaw. Mas malaki at mas mabagal. Ang state apparatus, public opinion. Ginawa niya ang pinakamagaling niya. Sinabi niya lang ang kwento, ang tunay na kwento. At ang katotohanan, alam natin, minsan mas nakakatakot kaysa sa anumang fiction. Lumipas ang 1 buwan. Nakatayo ako sa gitna ng living room, na hanggang kamakailan ay hindi pamilyar at ngayon ay simple ng walang laman. Amoy cardboard, alikabok, at pag-alis ang hangin. Mga sinag ng araw na bumagsak sa maruming bintana ay gumuhit ng mahabang guhit sa sahig kung saan sumasayaw ang alikabok. Natape na ang huling kahon. Hinaplos ko ito. Sa ibabaw, sa paos na sulat kamay ni Lina, nakasulat, mga libro, ingatan. Nakaupo sa windowsill si Lina habang yakap-yakap ang mga tuhod. Nakatingin siya sa labas sa abalang walang pakialam na buhay sa lungsod. Sa buwang ito ay malaki ang pagbabago niya. Hindi sa labas. Sa labas ay pareho pa rin siya. Payat, maputi, malalaki at seryosong mata. Pero may nawala sa tingin niya. Nawala ang desperadong pagsisikap na mapasaya ang lahat. Nawala ang takot. Sa halip ay tahimik, medyo malungkot na karunungan. Mas tumanda siya sa buwang ito kaysa sa huling 0 taon. Tahimik kaming nagtrabaho, komportable. Nakakaginhawa na katahimikan na umiiral lang sa pagitan ng sobrang malalapit na tao. Hindi namin kailangan ang salita para maintindihan ang isa't isa. Bawat galaw ay puno ng kahulugan. Eto, maingat kong binbalot ang paborito niyang mug sa dyaryo. At tumango siya ng may pasasalamat. Eto, nakita niya ang lumang litrato namin dalawa sa park. At may magaan, malambot na ngiti sa labi niya. Hindi lang kami nag-iimpake ng gamit. Nililinis namin ang labi ng dating buhay niya. Maingat na pinaghihiwalay ang dapat ingatan sa dapat iwanan dito magpakailanman. Sa buwang ito, baligtad ang mundo sa paligid namin. Ang kwentong inilathala ni Isagani ay parang bomba. May inumbisahang criminal case. Una sa attempted murder kay Lina. Pagkatapos ng mga testimonya ng matandang detective at anak ni Perez, binuksan ulit ang lumang kaso mula 22 taon na ang nakalipas. Inaresto sina Gregorio at Pedro. Ang mga mukha nila, litong-lito, hindi makapaniwala, ipinakita sa lahat ng T-channel. Gumuho ang business empire nila. Tinalikuran ng mga partner. Na-freeze ang mga account. Ang mundo nila nagawa sa takot, at pera ay naging alikabok. Hindi namin sinusubaybayan ng malapit. Hindi namin binabasa ang balita. Hindi namin pinapanood ang talk show na pinag-usapan ang kaso nila. Hindi namin kailangan. Tapos nang digmaan namin noong araw na pinindot ni Isagani ang publish button. Lahat ng iba ay consequence lang. Interesado lang kami sa sarili naming maliit, tahimik na buhay. Nag-file ng divorce si Lina. Desisyon niya iyon ng matatag, kalmado, walang luha o histerya. Sinubukan ni Pedro na sulatan siya na mahabang liham mula sa kulungan na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Bigla niyang naalala kung gaano niya kamahal si Lina, kung gaano niya siya kailangan. Binabasa ni Lina ang mga liham na ito at pagkatapos ay tahimik na pinupunit sa maliliit na piraso. Hindi na siya naniniwala sa salita. Tinuruan siya na malamig na tubig ng lawa na maniwala lang sa gawa. At ngayon natape na ang huling kahon. Sarado na ang chapter ng buhay na iyon. Tumalon si Lina mula sa windowsill at lumapit sa akin. Tiningnan niya ang paligid ng walang laman na pader. Walang laman na sahig. Wala na siyang koneksyon sa lugar na ito. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong niya. Tahimik ang boses niya. Medyo unsure.
na parang taong matagal nang naglalakad sa dilim at biglang lumabas sa liwanag. Tahimik kong kinuha ang mga susi sa bulsa ko. Lumang pamilyar na susi na may maliit na silver book charm na ibinigay niya sa akin maraming taon na ang nakalipas. Nabawi ko ang dating apartment natin. Simpleng sabi ko. Yung 2-bedroom malapit sa public library. Naalala mo. Tiningnan niya ako at lumaki ang mga mata niya. May pagkabigla na dumaan, tapos mainit, tahimik na tuwa. Ang apartment, maliit na 2 kwarto sa lumang brick building. Umiingay na hardwood floor, mataas na kisam. Malaking bintana sa kwarto niya na nakaharap sa tahimik na green courtyard. Iyon ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar kung saan kami ay masaya. Ibinenta ko ito ng mag-asawa si Lina para makatulong sa down payment nila sa malaking walang laman na bahay na ito. Pinagsisihan ko sa lahat ng taong ito. At ngayon ay nakuha ko ulit ang tahanan natin. Inilagay ko ang mga susi sa palad niya. Kailangan pang ayusin, pero nakatayo pa rin ang mga pader. At pati ang mga kwento natin. Sa tingin ko may hindi pa tapos na kwento doon. Oras na para sulatin ang wakas. Pinisil niya ang mga susi sa kamay niya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ko ang tunay, tapat na ngiti sa mukha niya. Hindi pilit, hindi napipilitan, kanya talaga. Ma, sabi niya, oras na. Lumabas kami ng apartment nang hindi lumilingon. Isinara ko ang pinto sa likod namin at iniwan ang susi sa lock. Hindi na namin kailangan. Bumaba kami sa hagdan. Sa labas, naghihintay ang moving truck at ang dating taxi ko. Umupo ako sa driver's seat. Umupo si Lina sa tabi ko. Nagmaneho kami sa lungsod, iluminado ng gabing araw. Tiningnan ko ang daan, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala akong takot sa hinaharap. Alam kong kakayanin namin. Ang kalayaan ko ay hindi dahil naparusahan ang mga kaaway ko, ni hindi dahil sa wakas ay pinaniwalaan ako. Ang tunay kong kalayaan ay nakaupo sa tabi ko ngayon. Nakatingin siya sa labas sa mga lumilipas na bahay, at sumasalamin ang gabing kalangitan sa mga mata niya. Ang kalayaan ay ang kaligtasan ng anak ko, at ang tahimik na simpleng posibilidad na magsimula ulit sa maliit na apartment malapit sa library, kung saan naghihintay ang mga hindi pa tapos na kwento at hindi pa nababasang libro para sa kanilang oras. At may oras pa sa harap namin. Buong buhay para basahin silang lahat. Dito nagtatapos ang kwento ni Eleanor. Kwento tungkol sa tahimik na lakas, pag-ibig ng ina, at hustisyang minsan ay dumarating hindi sa maingay na korte, kundi sa isang tawag lang sa telepono. Ang salaysay na ito ay nagdudulot ng pag-iisip, na saan ang hangganan sa pagitan ng paghihiganti at pagbabalik ng ayos. Sa pagitan ng kapatawaran at walang parusa. Hindi sumigaw o nakiusap si Eleanor sa konsensya ng mga taong wala nito. Pinili niya ang ibang landas, malamig, kalkulado, at napatunayang tama lang. Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang ginawa niya? May ibang paraan ba siya? Naniniwala sa sistema na nabigo na noon? O ang ginawa niya lang ang posibleng sagot sa ganap na kasamaan na nagtatago sa likod ng maskara ng respeto? Ang pagpili ay hindi lang plot twist. Ito ay malalim na tanong moral na. Malamang ay may sariling sagot ang bawat isa. Sobrang interesado akong malaman kung ano talaga ang iniisip ninyo. Marahil may iba pa kayong tanong tungkol sa kapalaran ng isa sa mga karakter o partikular na sandali sa kwento ang nagpukaw ng curiosity ninyo. Ano sa tingin ninyo ang naghihintay kina Gregorio at Pedro sa hinaharap? Makakabuo kaya si Lina ng bagong buhay na walang anino ng nakaraan? O gusto ninyong ibahagi ang iniisip ninyo sa nararamdaman talaga ni Eleanor sa mga key moments ng dramang ito? Isulat lahat sa comment sa baba. Pag-usapan natin ang kwentong ito ng sama-sama. Kung hinawakan kayo ng kwentong ito, pakisuportahan ang channel namin. I-like ang video na ito, mag-subscribe kung hindi pa, at syempre, ibahagi ang opinyon ninyo. Ang feedback at partisipasyon ninyo ang pinakamagandang gantimpala sa amin at ang nagbibigay daan para magpatuloy kaming gumawa ng bagong nakakabaliw na kwento para sa inyo. Dahil napakatagal at napakaraming effort ang paggawa ng ganitong kwento, kabilang ang research at preparation, ang mga donation ay tumutulong sa amin na mapanatili ang continuity at quality ng mga salaysay namin. Ang suporta ninyo, gaano man kaliit, ay direktang nagiging dahilan para magpatuloy ang Clara's Stories. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob at sa pagiging bahagi ng komunidad namin. Nagustuhan ninyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa comment. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari ninyo akong suportahan sa pag-send ng super thanks para makapagpatuloy ako sa pagdadala ng ganitong kwento. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Excited ako sa mga comment ninyo tungkol sa kwento. Sa screen,
Makikita ninyo ang 2 bagong life stories na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na life story. With love and respect.